Kapag pumasok sa yung word na chain, C-H-A-I-N, maganda sana kung chain management eh. Pero kapag tanikala, ano yung na-associate mo sa buhay mo? Slavery. Alipin ka. Alipin ka ng kasalanan. Pero bukod doon sa alipin, pag nakasuot ka kaya ng tanikila papunta dito sa simbahan, ano kaya yung nararamdaman mo? Di ba parang kahiyaya? Kasi alam mong kriminal ka eh. Alam mong nahatulan ka eh. Tandaan mo kapatid, hindi ka kakilala sa Panginoon at naligtas para manatili sa tinatawag na generational curse. Hindi magpapatuloy sa buhay mo yung kahihiyan ng pamilya mo. Hindi magpapatuloy sa buhay ninyo, sa pamilya ninyo na lahat kayo'y magkakasakit, mamamatay. Yung pinagdaraanan mong karamdaman hindi para mamatay ka. Ang sabi ng salita ng Diyos, this sickness is not unto death. But this sickness is for the glory of God so that you will experience His goodness, His miracle. Saka yung chain, kapag suot mo yon, maingay. Kaya nakakapukaw ng atensyon. At higit sa lahat, hindi ka magkaroon ng malayang pagkilos. Kaya lahat sa umagang ito, pinuputol ng ating Panginoon. Winawasak ng ating Panginoon. Hindi na maliit ang pag-iisip mo. Hindi na maliit ang tinatawag na pananalig mo sa ating Panginoon. Sapagkat ikaw ay pinalaya ng ating Panginoon, hindi para manumbalik sa nakaraan. Pinalaya ka ng ating Panginoon upang ikaw ay makita sa iyong buhay na ikaw ay laging pinitataas mo ang Panginoon sa iyong buhay. Magtatagumpay ka sa iyong negosyo, sa iyong pamilya, mabubuo ang iyong pamilya. Maaaring sabihin ng tao, hindi ito totoo, pero hindi yun mahalaga. Ang salita ng tao ay nagbabago. Ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. At ikaw ay binabago ng ating Panginoon. Let the chains fall right now! Maaaring hindi mo maunawaan ito. Pero hayaan mo na ang banal na Espiritu ang magumapaw sa iyong buhay. Hindi mo ito maunawaan sa pamamagitan ng iyong pag-iisip. Hindi mo ito maunawaan sa pamamagitan ng iyong puso. Pero kapag ang banal na Espiritu, kagaya ng awitin kanina, ang nag-uumapaw sa iyong buhay, makikita mo ang kabutihan at kagandahan ng ating Panginoon. Dakilang Ama, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Na ang bawat tanikala, napilit na kami, Panginoong Yesus, na nililimitahan sa pagkilos, ay isang hindi lamang basta pinutol, kundi winasak, sinira, at ito'y aming inilagay na sa aming likuran, Panginoon. Hindi ka namatay sa krus ng Kalbaryo ng walang saysay. Hindi ka nabuhay ng walang saysay. Pero sa pagkamagitan ng iyong kapangyarihan, Panginoon, ang bawat isa'y binabago mo araw-araw, Panginoon. Kaya salamat aming Ama. Ikaw po ang laging maluwalhati at maparangalan sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus at ang lahat ng buhay ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat sa ating buong music team. At bago tayo umupo, let's go around. Sabihin mo, ikaw ay pinagpala, ikaw ay napakaganda, ikaw ay napakagwapo, ikaw higit pa sa mananagumpay. Ang simbahan dapat maingay. Ang simbahan ay hindi dapat lamang nalanahimik. Sabihin mo, kamusta ka na kapatid? Kamusta ang iyong isang linggo? Kamusta ang iyong mga labanan? Mahal na mahal ka ng Panginoon. Hindi man niya marinig yung salitang pagmamahal sa bahay, naway marinig sa simbahan na mahal ka ng Panginoon. That Jesus loves you so much. Iniibig ka ng Panginoon kahit ngayon ka lang dumalo sa gawain ng Panginoon. Iniibig ka ng Panginoon sa kabila ng iyong mga tinatamag na kadumihan. Hindi yun ang tinitingnan ng ating Panginoon. Ang tinitingnan niya, yung natapos sa krus sa Kalbaryo, ang tinitingnan niya ang magandang kinabukasan mo. Kailangan laging masaya tayo. Tingnan mo nga, kung natanggal na yung mga wrinkles sa mukha niyang katabi mo. Ang sabi nga ng isang mangangaral, alam mo na kapag ang isang tao ay puno ng salita ng Diyos at puno ng Espiritu ng Diyos, makikita mo sa mukha niya. Makikita mo sa mukha niya kahit napakarami niyang problema.
Hindi mo makikitaan ng reklamo. Hindi mo makikitaan ng pagkatakot. Hindi dahil sa wala siyang problema, kundi mas malaki ang problema, mas malaki ang Diyos kesa sa problema at ang problema ay tapakan lamang niya sa kanyang buhay. Dahil lagi mong tatandaan, kapatid, ang problema kasama na natin yan bawat araw. Mismo sinabi ni Pablo that we are surrounded with problem. We are troubled on every side, but we are not destroyed, we are not distracted, we are not contained. Yung mga problema, normal lamang yan. Dahil yung problema, pagpapakita na buhay ka dito sa mundong ito. Pagpapakita na ikaw ay lalong mas mapapalapit sa ating Panginoon. Kaya kung titingnan po natin, mga kapatid, kapag ikaw ay puspos at puno ng Espiritu ng ating Panginoon, magiging bata ang mukha mo. Dahil mismo ang sabi ng Biblia, a merry heart, do it good like a medicine. Kahit ikaw ay 60 years old na, 70, 80, I can say that age is just a number. Pero maraming tao ngayon, tingnan mo ngayon katabi mo, hindi siya yon. Sabi mo, hindi ikaw yon. Marami ngayon, 17 years old pa lamang, 25 years old pa lamang, akala mo 40 na. Naalala ko tuloy ang aking ama, si Bishop Greg, pumila sa tinatawag na sa senior lane ng isang grocery store. Pinaalis siya. Pan-senior lamang daw po ito. So napakagandang compliment nun. Diba? Na ikaw ay nakapila sa senior, akala sa iyo junior. Sapagkat ang laging makikita sa iyong buhay, yung kaluwalhatian ng ating Panginoon. Alam kong mabigat ang problema. Alam kong hindi madali. Alam mo yung pananalig, hindi naman po ito madali eh. Faith is not easy. Hindi madali ang manalig. Mananalig ka na magkakapera ka ngayon, pero sunod-sunod na utang ang darating sa'yo. Pero sa kabila ng lahat, magalak ka sa ating Panginoon. Even though that it hurts, lagi mong tatandaan, laging ibigay mo to sa ating Panginoon. Huwag mong problemahin. Yung problema mo, ibigay mo sa Diyos. Dahil yung problema mo, problema na ng ating Panginoon. Sapagkat ikaw ay pagmamayari ng ating Panginoon. At lagi mong tatandaan sa umagang ito, bago tayo mag-umpisa, I just have a story nung boksengerong tinatawag na si George Foreman. Sino nakakilala kay George Foreman? Yes, I know, kakilala natin kadalasan si Manny Pacquiao. Di ba? Kasabayan ni Ali, kasabayan ni Frazier. Di ba? Makikita natin, when he was 22 years old, nung siya'y 22 taong gulang pa lamang, siya ay merong nalalapit na laban kay Frazier. Na kung saan siya'y nag-eksayo ng lubusan, hustuhan, at hindi niya napansin yung kanyang kapaligiran. At siya'y nanalo on the second round. Dumating ang after 2 years, naroon na kailangan niyang labanan si Ali. Ginawa niya yung same discipline na meron siya. Gusto niya ma-knockout din on the second round. Pero ang nangyari, siya ang na-knockout on the 8th round. At ang sabi niya, siya ay nag-isip. Ang sabi niya, ang kailangan ng tao sa isang buhay ay maging mahaba ang pasensya. Patience. Because when you have patience in life, you will understand the time and the season. Kapag meron kang kalmadong puso at kalmadong isipan at meron kang malawak na pangunawa, may control ka sa iyong sarili, mauunawaan mo na not everything ay makukuha mo sa isang iglap. But you have to wait. Ang gusto natin kasi kadalasan, kapag tayo dumalo sa gawain ng Panginoon, mamaya pagdating ko sa bahay, meron ng pagpapala. Mamaya meron ng kagalingan. Pero maraming pagkakataon, hindi agad yun ang tatanggapin mo. Dahil ang binabago sa iyo ng ating Panginoon, yung puso mo na lagi ka nagkakaroon ng bugnuting puso. At ang sabi niya, after 20 years, muli siyang lumaban kay Monor. At sabi niya, simula ngayon, hindi ko dadalian ng laban. Hindi ko basta kukunin sa maikling round. I will find the perfect timing. Kailangan hanapin mo yung perfectong timing ng ating Panginoon. Hindi pwedeng sa iyong oras makikipag-deal ang Panginoon. Kundi makikipag-deal siya ayon sa kanyang oras. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, He will make everything beautiful, not in your time, not in Philippines time, not in US time, not in Switzerland time, but He will deal in His time. His timing is different from yours. Iba yung oras ng ating Panginoon.
Kaya sa oras na ikaw ay naghihintay, maraming bagay ang binabago ng ating Panginoon. Isang bagay ang masasabi ko sa iyo, baka masyado kang focus doon sa gusto mo magkabahay ka. Doon sa gusto mo magkaroon ka ng sasakyan. Pero eventually, ikaw ay naghahanap buhay day and night, pero nakakaligtaan mo na yung mga anak mo ay lumalaki na pala na hindi mo sila namatyagan yung kanilang paglaki. Masyado kang focus dun sa destination. Kaya ang sabi ni George Foreman, hindi ko namalayan na yung pinag-iinsayuhan ko pala ay napakagandang lugar. Kasi nakafocus lang ako dun sa aking goal. Maraming pagkakataon, baka masyado kang focus sa ministry, pero hindi ka focus sa ating Panginoon. Maraming pagkakataon na focus ka doon sa iyong pagkita, pero hindi mo naman nakikita yung magandang ginagawa ng Panginoon sa iyong anak, na ang iyong anak ay first honor, na ang iyong anak ay scholar, na iyong asawa ay nagtatagumpay sa kanyang ginagawa dahil masyado kang focus sa iyong destination. Kaya nga po, napakasimple lamang po ng pag-uusapan natin ngayong umaga. Sabihin mo sa katabi mo, hoy gising. Hindi po yan yung isang news anchor na ikaw ay gumising. Kailangan laging maging gising tayo. That's why the title for the message for today is Wake Up. Gumising ka! Gumising ka, kapatid! Tingnan mo kayo mukha niyan. Huwag yung kakagising mo pa lang, antok ka na. Tandaan mo, sasabihin ko sa'yo, maganda nang minsan walang tulog kesa walang gising. Ayon sa pag-aaral, mas marami ang namamatay nang hindi na nagigising kaysa namamatay nang hindi nakatulog. Meron nga tayong isang kapatiran sa main church sa Green Hills. For the last 2 years, ang problema niya, hindi siya makatulog. Pero hindi siya nagkakasakit. Yes, nahihilo siya, nasakit ang ulo niya. Siyempre, kailangan ng katawan natin yun eh. Pero sa kabila nun, nakalaya din siya after 2 years at nagbalik sa normal ang kanyang tulog. But we are talking right now is not about the physical things. But we are talking right now the spiritual things. Maraming pagkakataon kasi tayo bilang mga Kristiyano at bilang isang tao, we are emotional reactive. You know yung emotional reactive? Sa bawat pinapakita ng tao, pag mali ang pinakita sa'yo, hindi ka pinansin, hindi ka in-appreciate, ikaw ay nasasaktan. Hanggat ikaw ay emotional reactive, ang laging papakinggan mo yung sinasabi ng mga tao. Kaya ang kumokontrol sa iyong buhay, yung mga tao. Sasabihin niyang maalat ang niluluto mo. Pag tinanggalan mo naman ng alat, sasabihin doon sa kaliwa, yung niluluto mo ay walang lasa. Pag tinamisan mo naman, sasabihin, diabetic ako. Huwag mong pakinggan ang sinasabi ng mga tao. Ang pakinggan mo ay ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sapagkat kung ang lahat ng tao ay papakinggan mo, mapapagod ka. Mapapagod ka na sila ay bigyan ng kaligayahan. Hindi ko po trabaho na bigyan kayo ng kaligayahan. Hindi ko trabaho na bigyan kayo ng kaaliwan. Ang trabaho ko sa inyo ay ipahayag ang katotohanan na nagmumula sa ating Panginoon at bigyan ng kaligayahan ng ating Panginoon sa oras na maraming kaluluwa ang naliligtas. At maraming buhay sa inyo ang nagbabago. Kailangan bago ka na. Kasi unang-una, nung tinanggap mo ang ating Panginoon, nagkaroon ka na ng tinatawag na panibagong kapanganakan. Hindi ka na nananatili sa makasalanang buhay. Hindi ka na nananatili sa lumang buhay. Kaya ang sabi ng Biblia in Matthew chapter 24, dito po tayo mag-uumpisa, in verse 42 to 44. At ito po ang sinasabi ng Biblia, so be alert. Give strict attention, be conscious. In other terms, sabi sa NIV o sa ibang version, stay awake. Magiging gising. Sabi ni Brother Jonathan, lagi daw maging gising, hindi na ako tutulog. Wag mo i-take ito ng literal. What the Word of God is teaching us and telling us, sa iyong pananalig, lagi ka maging andap. Lagi ka maging aktibo. Kahit ikaw ay kumakain, ikaw ay natutulog ng buong pananalig. Kasi mismo ang sabi ng salita ng Diyos, kapag ikaw ay kumakain, umiinom ng tubig, na kulang ka sa pananalig, ikaw ay nagkakasala sa harapan ng ating Panginoon. Huwag mo nang tingnan. Ganito kasi ang problema natin eh. Ay, mataas ang saturated fats. May cholesterol ito. Pag lahat ng pagkain ay titingnan mo ang ingredients, baka ubos na yung oras mo sa pagtingnan ng ingredients. Magtiwala ka sa Panginoon. And also, eat and drink moderately.
Eh baka naman, lantakan mo yung isang buong pagkain. Tanda mo, 5 pa kayo sa tahanan ninyo. Tapos sasabihin mo sa akin, masakit ang batok mo. Kasi inubos mo yung bopis. Inubos mo yung sisig. Kumain ka ng sisig, isang platito lang. Huwag isang planggana. Patikim-tikim lang. Baka bumaksa ka naman sa tinatawag na gluttony. Tatandaan po natin, ang sabi dito, tuloy-tuloyin po natin bago tayo magpatuloy. So be alert. Give strict attention, be cautious and active in faith. For you do not know which day, whether near or far, your Lord is coming. But understand this. If the head of the house had known what time of the night the thief was coming, he would have been on the alert and would not allow his house to be broken. Therefore, you who follow me, who follow Jesus Christ, must also be ready, because the Son of Man is coming at an hour when you do not expect Him. Ang pinakamahirap gawin, maghintay. Sa mga asawang lalaki, isang pagsasanay natin kapag namamalengke ang ating mga asawa, o nasa grocery store, or nasa pagsha-shopping, na sila ay pili ng pili bago maabot yung isang pipiliin nila. If you will know that patience is not just only an attitude, pero yung patience, ito yung tinatawag na pagkakaroon mo ng tinatawag na self-control. Kaya nga kadalasan merong pasensyoso, yung mga babae. Dahil kahit ganong katigas na ulo ng mga lalaki, at the end of the day, mag-asawa pa rin kayo. At the end of the day, mamasahihin ka pa rin niya. At the end of the day, ipagluluto ka pa rin niya. At the end of the day, ipaglalaba ka pa rin niya. Kawala-wala na lang yung pagtitiis nila. Yung anak mo, nakamukha ng tatay, 9 na buwan niyang inilagay sa kanyang sinapupunan. Pero minahal pa rin niya. Kaya nga sabi ng James 1, verse 4, let patience have her. So yung patience pala, babae. Hindi sinabing his eh. Her, di ba? You read the word of God. Ang sabi sa James 1, basahin ko lang po ng mabilis. But let patience have her perfect work, that it may be perfect and entire and wanting nothing. Kapag nagkakaroon ka ng tinatawag na mahabang pagpapasensya, mahabang pangunawa, malawak na pananaw, mas lalo kang nagmamature. Spiritual maturity is not about matagal ka na sa simbahan. Hindi dahil sa edad mo. Maraming matatagal na sa simbahan, tumanda na sa simbahan, inugat na sa simbahan, namuti na ang buhok sa simbahan, pero ang buhay nila ay matatakutin pa rin, ang buhay nila ay hindi pa rin lubusang makatiwala sa Panginoon dahil unang-una, ayaw niyang isuko ang kanyang buhay sa Panginoon. Ayaw niyang sundin ang bawat salita ng Diyos. Hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos para lamang tumalino. 2 bagay. Para mas lalong lumago ka sa iyong pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Tandaan po natin, hindi lamang tayo dumadalo. Hindi lamang paramihan ng simbahan. Kundi ang kailangan makita sa ating buhay, yung pagbabago. Sabihin mo sa katabi mo, yung pagbabago. Wala akong pakialam kung masama ang ugali mo. Wala akong pakialam kung ano ang kasalanan mo. Ang kailangan makita ng Panginoon, it's between you and God. Yung transformation sa buhay mo. The way you talk, the way you live, the way you give, and the way you obey. 2 bagay. Hindi man ako galing sa theological school, pero 2 bagay na natutunan ko sa buhay na pananampalataya at pananalig sa Panginoon. In order for you to grow, number 1, you need to know God. And how can you know God? Through His Word. Para makilala mo ang Panginoon, you spend time sa salita ng Diyos. Because when you spend time in the Word of God, maunawaan mo ang kanyang pagkilos. So that you can say that I have the mind of Christ. Pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, ikaw ay magpapachamba-chamba sa buhay. Gagawin mo yung sarili mong kaparaanan. Gagawin mo yung tinatawag na natutunan mo sa eskwela, natutunan mo sa karanasan mo. Ang sabi ko nga last time sa Facebook, ang himala ay bunga ng pananalig. Ang hinala ay bunga ng kaisipan. Bakit ko masasabi na bunga ng pananalig ang himala? Dahil naniniwala ka.
sa pinanghahawakan mo, naniniwala ka sa salita ng Diyos, na alam mo kahit hindi pa sa'yo nangyayari yung mga idinadalangin mo, yung iyong nakikita, yung pinanghahawakan mo, alam mo isang araw mangyayari ito sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi sinungaling, ang salita ng Diyos ay totoo, ang salita ng Diyos ay buhay. Alam ko na darating ang araw, matatapos din na ako'y nangungupahan, darating ang araw, matatapos din na ako'y nagbibisyo sapagkat ang grasya ng ating Panginoon ang nagdadala sa akin sa malaking pagbabago. Pero kapag iisipin mo, lagi ka maghihinala sa Panginoon. Paano mangyayari sa akin na ako ay magiging mayaman? Tandaan mo, ang yaman, hindi ka muna magkakaroon ng pera. Kailangan maging mayaman ka muna sa ating Panginoon. Maging mayaman ka muna sa mabuting gawa. Maging mayaman ka muna sa tinatawag na creative ideas. Dahil doon sa creative ideas na meron ka, what separate you from the world? Anong pinagkaiba ng mayaman sa'yo? They have millions of ideas. Ikaw, ang pinagkaiba mo sa kanila? Yes, I know that you have God. But you have millions of complaint. Reklamo ka ng reklamo. Nasunog ang sinaing ngayong umaga, di gawin mong fried rice. Napakarami ng kaparaanan. It's about your perception in life. It's about how you embrace life. Yung tinatawag na mga imperfection. Walang buhay na perpekto. Ang tunay na perpektong buhay, kapag ikaw ay nilalagay mo ang iyong buhay sa ating Panginoon at inahayaan mo na ang Panginoon ang kumilos sa iyong buhay sa pamamagitan, Lord, teach me thy ways. Lord, give me strength na maunawaan ko yung tinuturo ni Brother Jonathan. Panginoon, bigyan mo ako ng katapangan so that I can resist and rebuke yung tinatawag na temptation na meron ng kaaway sa aking buhay. Tandaan po natin, ang sabi dito, be awake. Pag ikaw ay natutulog, maraming bagay ang nangyayari sa iyong buhay. Naalala ko tuloy yung palabas na Home Alone. Diba? Kilala natin sino nga ba yung bata? Si Macaulay Culkins. Diba? Sa sobrang antok niya dahil hindi tumunog yung alarm niya, naiiwan siya ng pamilya niya sa bahay. So maraming pagkakataon, you miss the blessings dahil antukin ka hindi sa pisikal, kundi antukin ka sa spiritual. Antukin ka sa spiritual na wala kang oras sa pananalangin sa Panginoon. Pangalawang bagay, para ikaw umunlad sa buhay, hindi lamang buhay na relasyon, kundi sa buhay na pinagpala, you need to know His ways. Kanina, you need to know the Word. Mag-iwang Word and ways. Yung Word is about the ideas, the plan, the purpose of God. Pero yung kaparaanan ng Panginoon, you spend time a lot in prayer. Anong katagal ka manalangin? Nananalangin ka lang ba kapag kakain? Nananalangin ka lang ba kapag ikaw ay may sakit na? Nananalangin ka lang ba kapag meron ka ng problema? Ang pananalangin hindi ginagawa lamang kapag may pangangailangan ka sa Panginoon. Ang pananalangin ay ginagawa mong tuloy-tuloy. The Word of God advises us to pray without ceasing. Manalangin ka na walang patlang. Sabi nga ni Javi, naalala ko, laging tinatanong sa kanyang nanay, sinabi ko to sa broadcast sa radyo, tinatanong ni Javi, Mami, even if I'm in school, can I pray in my mind so that my classmate will not hear me? Yes. You can pray in the Spirit. You can pray in your mind. You can pray in your heart. You can pray anything you want. Everywhere you go. Manalangin ka sa Panginoon. Pero iba pa rin yung pananalangin mo na nandun ka sa closet. Kaya ka nananalangin para hindi ka magkasala. Ang sabi ng Biblia, watch and pray so that you will not fall into temptation. Nakikita ka ng sexing babae, nakita mo yung kanyang suot, nagkakasala ka na sa pamamagitan pa lang ng iyong isipan. The Word of God tells us, tumingin ka pa lamang sa babae o ikaw ay gusto mong makapatay ng traffic enforcer dahil ikaw ay laging hinuhuli ng traffic enforcer na yon, ikaw ay murderer na. Hindi mo na kailangan gawin pa sa natural. Sa isipan mo pa lang, ikaw ay makasalanan na. Kaya kailangan magbago ang iyong pag-iisip. Kapag nagbago ang iyong pag-iisip, magbabago ang iyong buhay. At kapag nagbago ang iyong buhay, magbabago ang pananaw ng mga tao sa paligid mo na hindi mo na kailangan sabihin na ikaw ay binago, kundi makikita sa iyong buhay yung bunga, hindi yung bunganga. Kaya ang sabi ng Biblia, stay alert. Stay awake. Magi tayong gising. Magi tayong gising sa nangyayari sa paligid na habang umuunlad ang paligid, nagiging mahirap ang mga tao sa pananampalataya sa Panginoon. Sa papaanong kaparaanan, Brother Jonathan? Tandaan mo, habang umaalab ka sa Panginoon, dalawang bagay ang masasabi ko sa iyo. Number one, titindi ang problema mo.
Kaya ayaw mo maging maalam sa Panginoon eh. Kasi ayaw mo ng problema. At yung problema, ang sabi ng book of 1 Peter chapter 2 and chapter 3 and chapter 4, pag binasa mo yon, dinadala ka ng problema para hindi mo pag-aksayahan ng oras yung mga bagay na natural at lumipat ka sa spiritual dahil dadalhin ka niya sa pananalangin. Ang sabi ko nga sa mga kapatiran last first Monday, kila Sister Jasmine at sa mga kasama, kila Sister Rusil, the moment that you walk with God, kapag ikaw ay lumakad sa Panginoon, naglingkod sa Panginoon, kapag ang laging pinag-uusapan nyo ay salita ng Diyos, iiwan ka ng mga kasama mo. Nangyayari na ba sa inyo yan? Iiwan ka ng kasama mo hindi sa dahil sa naboboard sila sa'yo. Hindi sa dahil ayaw ka nilang makasama. Hindi sa dahil sa banal ka. Iiwan ka nila dahil hindi nila kaya yung ginagawa mong pagsasakripisyo. Ang totoong binago ng Panginoon at ang totoong anak ng Diyos kayang magsakripisyo. Because only through sacrifice mo pinapakita na hindi na ikaw ang nabubuhay sa iyong sarili. That you can go to extend a lot of time when you are in the church. Hindi nasa simbahan ka, narito ka pero nagmamadali ka na umuwi mamaya dahil meron ka pang appointment ng alauna. When you focus your mind unto God, and you give your heart unto God, God will give everything unto you. And that everything, yan ang dadalhin ka lalo sa tinatawag na pagpapakumbaba, ay hindi pagmamalaki sa iyong sarili. Dahil ang lahat na meron ka ngayon, ang relo, ang damit, ang pamilya mo, lahat yan ay bunga ng kabutihan ng ating Panginoon. It's not because of your good deeds. Huwag mo yung pagmamalaki na laki ka sumisimba kada linggo. Huwag mo yung pagmamalaki na alam mo ang salita ng Diyos. I don't care if you know the Word of God. Ang pinakamalaga, yung salita ng Diyos makita sa iyong buhay. Alam mo nga lahat ng verse sa Biblia. From cover to cover. Pero hindi naman nakikita sa iyong buhay. Knowing the Word of God is good. But living the Word of God is the best thing na dapat na makita sa ating buhay. Because we are walking by faith and not by sight. And the people, tandaan niyo po ito. Hindi titingnan ng mga tao na Kristiyano ka, sabihin mo sa katabi mo, hindi titingnan ng mga tao na Kristiyano ka. Ang titingnan ng mga tao kung tunay na bago ka. That is why the world is always looking for a sign. Naging Kristiyano ka, palamura ka pa rin. Ano nga sasabihin na Kristiyano ka? Baka sa tiyan, Kristiyano ka. Kristiyano. Diba? Pero kailangan makita yung gawin natin. Because salvation means that you have a change of heart. That you regret your past sins. Pinagsisisihan mo yung mga luma mong pagkakasala. Hindi na nanatili kang luma pa rin ang iyong buhay. At lumalakad ka that you are worthy pleasing God alone in your life. Live life worthy of the Lord, pleasing Him in every way. And when you please God, napakadali sa Kanya para pagpalain ka. At kapag ikaw ay nakasumpungan ng ating Panginoon, like David, favor, promotion, and open doors of blessing ang sasalubong sa iyong buhay. Sabi nga ng aking kausap last time, akala ko pag Kristiyano ka, wala nang problema. Sabi ko, mali yata yung pagkaintindi mo sa pagiging Kristiyano. Pag naging Kristiyano ka, babaha ng problema. That's the reality. Akala natin kasi pag naging Kristiyano tayo, nandyan, sunod-sunod na promosyon. Tandaan mo, pang honeymoon period lang yon. Sa honeymoon period, masarap sa una, lagi kayo nagde-date, labing-labing. Pero pag nagkaroon na ng anak, nagkaroon na ng bayarin, nagkaroon na ng bahay, nagkaroon na ng nirerentahan, mag-overtime ka na. Gigising ka na maaga, dati nagigising ka ng alas 9, alas 10. Dati late ka na uwi. Ngayon late ka na uwi kasi overtime ka sa trabaho, kailangan mong tustusan yung panggatas ng anak mo. Ang Kristiyano sa una, masarap. Because you are in the honeymoon stage. Pero habang ito'y tumutuloy, kailangan patuloy ka na lumalago. Habang ikaw ay nagpapatuloy, patuloy kang umuunlad sa buhay. At nakikita sa'yo yung mabubuting gawa ng ating Panginoon. Kailangan makita sa atin ang mabubuting gawa, hindi para ipagmalaki ang ating sarili, kundi para makita yung malaking pagbabago sa ating buhay na tayo binago ng ating Panginoon. Kaya kung ating titingnan, basahin po natin. Ang sabi ko sa inyo,
Kapag ikaw ay lumalakad, lalo sa Panginoon, mas lalong iniiwan ka ng mga tao sa buhay mo. Dahil hindi nila matatagalan yung ginagawa mo. Ang sabi ni Bishop Greg, the more that you walk closer with God, the more that your ways become correct. Mas lalong lumalakad ka sa Panginoon. Mas lalong nauunawaan mo ang salita ng Diyos. Mas lalong nagiging tama ang iyong buhay. Kaya ang pananaw mo sa iyong buhay ay nagbabago na alam mo yung pinagdaraanan mo ngayon ay panandalian lamang. It shall come to pass. Ikaw ay inubo ng 1 linggo, sabi mo, dati inuubo lang ako 3 araw, bakit ngayon 1 linggo na? Bakit ganun pabalik-balik ang aking lagnat? Tandaan mo, you have the power and you have the ability and you have the strength of God na mapapagtagumpayan mo ito, makakayanan mo ito at matatapos mo ito dahil yuyurakan mo ang gawa ng kaaway sa iyong buhay. Kailangan natin maging gising. Hindi yung pagpunta mo sa simbahan, yes, I know, I can see your effort. Na dumadalo tayo sa simbahan para makapag-attendance. Hindi ka dumadalo para makapag-attendance. Kaya kapag ikaw ay nasa simbahan, huwag kang inaantok. Tingnan mo yung katabi mo, baka tulog na. Because when you are sleepy, alam mo bakit ka inaantok? Alam mo ang dahilan bakit ka inaantok? Number 1, pagod ka. The flesh is willing, but the spirit is weak. Inaantok ka kasi pagod ka. Alam mo saan ka napagod? Ang problema, nakakapag-overtime ka sa trabaho. Medyo okay pa yon. Pero yung isa, nag-overtime ka, alam mo saan? Kakapanood ng Korean novela sa Netflix. Napapagod ka, napupuyat ka, kasi kakapanood mo ng mga vlogger. Huwag sila ang panoorin mo. Nakakapag-overtime ka sa kanila pero hindi ka nakakapag-overtime sa ating Panginoon. Sila nakakapagbigay lamang ng kasiyahan. Ang Panginoon nagbibigay ng buhay na puno ng pagpapala. Because it's unfair na nakakapag-overtime tayo sa lahat ng bagay at ibibigay lamang natin sa Panginoon ay mga tira-tira. And you are expecting God to bless you. Yes, I know that it's not about our works, but it's about your faith. Pag meron ka pananalig sa Panginoon, makikita din sa iyong buhay yung pinananaligan mo. Because love is always shown by an action. Hindi pwedeng sinasabi ng asawa mo na mahal ka niya, pero hindi ka naman i-date. Hindi ka naman pinapasalubungan. Diba? Madaling sabihin na mahal ka. Tandaan mo yung mahal, hindi mo makakapagpakain sa'yo. Ba't maraming tumatama? Yung mahal, ipinapakita. Yung mahal, ipinaparamdam. Yung mahal, inilalagay din sa pagdidisiplina. Yun ang ayaw ng marami. Gusto natin laging pera. Gusto natin laging donut. Minsan kailangan ka rin sawayin. Sapagkat kung hindi ka sinaway ng iyong asawa, ng pastor, ikaw ay kanyang tinotolerate. At kapag tinotolerate ka ng pastor, yung pastor at ikaw parehas kayong babaksak. Dahil mismo ang sabi ni Ezekiel kapag hindi ko sinaway, nakagawa ng mali, mismo ang kanilang dugo ay nasa aking balikat. Tandaan mo, madaling magsaway, madaling magdisiplina, pero wag lang din naman puro disiplina. Ilagay natin yung pagdidisiplina na puno tayo ng pagmamahal. Wag naman yung laging dinidisiplina mo yung anak mo kada gising na lang ng umaga, lagi mong pinapagalitan. Ang sabi ng Biblia, do not provoke your children. I-compliment mo din sila. I-compliment mo rin ang asawa mo. Dahil kung atin titingnan mga kapatid, ang sabi ng isang kanta, what the world needs now is love. Yung pagmamahal, hindi yung pagmamahal sa mali. Ang sabi ng Book of Corinthians, love doesn't rejoice on the wicked things. Mali kasi minsan yung pangunawa ng tao Nakakala nila pagmahal, mahalin mo kahit mali na yung ginagawa nila. Mahalin mo yung tao pero hindi mo mahalin yung maling gawa niya. Mahalin mo yung tao pero hindi mo mahalin yung kasalanan. Mahalin mo yung tinatawag na asawa mo pero hindi mo sasambahin yung asawa mo. Na dahil sa asawa mo, pag sinabi niya, huwag ka magsisimba. Hindi ka nga magsisimba. Pero tandaan mo, unang mahalin mo sa lahat, ang Panginoon. Pag mahal mo ang Panginoon, kahit yung bulok na pag-uugali, iibigin mo.
One of the dangerous things in life that can happen to a person, ang isang pinaka-delikadong mangyari sa buhay ng tao, hindi yung mawalan ng mahal sa buhay. So sabi mo, bakit ganun ka naman, Brother Jonathan? Kami po nawalan ng mahal sa buhay recently. Our brother, Pastor Kenneth, ang mother-in-law ko na asawa ni Sister Karen, ay nawala din. Pero still, we go on. Mas lalong tumapang pa kami. Hindi ang mawalan ng pera. Alam din natin kung paano mawalan ng pera. Alam din natin kung paano magutom. Ang sabi nga ni Paul, ay sabi nga ng salita ng Diyos, I know a base, I know when I have nothing, I know when I have a lot, I know how to be hungry, I know how to be full. Pero ang isang pinakadelikado sa buhay ng tao ay kapag nawala ang kanyang pananalig sa Panginoon. Nawala ang kanyang pananalig sa Panginoon dahil sa sunod-sunod na problema. Kaya sunod-sunod na problema ang dinadala sa iyo ng ating Panginoon at pinahihintulot ng ating Panginoon para mawala ang pagtitiwala mo sa iyong sarili. Para maramdaman mo yung tinatawag na pagmamahal sa ating Panginoon dahil sa oras na ikaw ay nasasaktan, doon mo makikita yung comfort na higit ng ating Panginoon. That when you are wounded, ang sabi nga ng isang bahagi ng Biblia in the book of Psalms chapter 34, I believe it's in 18 or 19, hindi ko lang po sigurado, ang sabi doon, that the Lord is near to those who are broken-hearted. That He comforts them. Hindi mo mararamdaman ng comfort kapag maganda ang buhay. Pero kapag ikaw ay nasasaktan at nakita mo sa iyong sarili na iniwan ka ng lahat ng tao, pero natagpuan mo sa buhay mo ang ating Panginoon, madali kang iaahon ng ating Panginoon at iaalis doon sa sitwasyon na ikaw ay basag na basag. Wake up! Gumising tayo! Maaari ikaw ay gising sa oras at sandaling ito, nakaupo dyan, pero ang isipan mo naman ay hindi nasa simbahang ito at hindi nasa Panginoon. Ang sabi ng isang bahagi ng Biblia, wake up, sleepy people. Kailangan natin maging agresibo. Sapagkat kapag ikaw ay tulog sa spiritual, you miss the blessing of God. You miss the miracle of God. You miss the favor of God. You miss those things na pinakikita ng Panginoon. Bakit? Kapag ikaw ay tulog, hindi mo naman nakikita yung mga pagpapala. Pag ikaw ay tulog, may darating sa'yo na tinatawag na courier na may dalang pera. Pag hindi mo yung sinagot, hindi mo yung makukuha. Kaya nga sabi ng Biblia in the book of 1 Peter, be sober, be vigilant. Maghintay mo pagbatsyag. Maghintay mo pagbantay. Ano ang binabantayan mo? Tandaan mo, hindi sasabihin ng ating Panginoon yung exact na pagbabalik niya. Dahil ang gusto ng ating Panginoon, makikita sa iyo na ikaw ay naghihintay na walang lumbay. Ang pinakamahirap na gawin, minsan nga hanga po ako sa mga security guard. Mataas ang paggalang ko sa kanila. Bakit? Ay napakahirap kaya. Ikaw nasa subdivision, gising ka ng 1:00, 2:00, 3:00 ng umaga, walang nadaan na sasakyan, pero gising ka. And that is patience. Tayo, madalas nabubugno tayo eh. Ilang taon na ba ang pinaghihintay mo? 1, 2, 3, 5, 10. Tandaan po natin na sa iyong paghihintay, maraming bagay ang binabago ng Panginoon. Kaya ka nagiging antukin? Unang-una sa natural. Siyempre, number 1, pagod ka eh. Pangalawa, alam mo bakit? Busog ka. Pag ikaw ay busog, yung iyong mga kinain sa katawan, masyadong focus sa tiyan mo. And it produces sugar. Kaya nga sabi ko, nung Friday overnight sa ating mga kapatiran, alam nyo, isang pinakamahirap magturo, kapag 1:00 ng hapon, tsaka 7:00 ng gabi. Kasi busog yung mga tao. At dahil busog yung mga tao, yung sugar level ay tumataas. Kaya din nyo i-validate sa mga tinatawag ng mga doktor at mga health conscious. Dahil yung sugar nyo sa katawan, yung pagkain nyo naku-convert into sugar. At kapag mataas ang sugar mo, ikaw ay inaantok. Kaya pansinin mo ang ating Panginoon. When He fasts, He's always alert. Hindi ko sinabi na wag na yung kakain. Ang sinabi ko po, panatilihin natin ang ating katawan na laging tama sa ating Panginoon dahil ito'y templo niya. Let's spend time with God. Because the more that you know God, the more that you will know His ways. And the more that you know His ways, the more that you will see that you are a powerful creation of God. Hindi ka mananatili sa ganyang buhay. Ano ang sabi ng Biblia? Ang sabi dito, so be alert. Give strict attention, be conscious and active in faith. Kailangan maging aktibo ang pananalig mo at pananampalataya mo sa ating Panginoon.
At paano magiging aktibo ang iyong pananalig? Isinasabuhay mo yung bawat salita ng Diyos na iyong naririnig. Hindi mo lang basta tinitingnan, hindi mo lang basta iniisip, isinasabuhay mo at hinahakbangan mo. Dumaraan ka sa pagsubok para maisabuhay mo at maiplay mo ang salita ng Diyos. Hindi natin kailangan pumunta sa school para magsulit sa tinatawag na mga papel. Yung mismong kung paano mo hinaharap ang bawat problema, yun ang isang pagsusulit na ng Panginoon. Makakapagpasalamat ka pa kaya kung ang darating sa iyong buhay ay mga tinatawag na kakulangan sa pera? Kung pagkakaroon ng karamdaman sa katawan? Sabi ng Biblia, in everything. Hindi sinabing when you are blessed. Hindi sinabing kapag nakatanggap ka ng himala. Ang sabi ng salita ng Diyos, in everything, give thanks. Nawalan ka ng trabaho. Nalugi ang iyong negosyo. Hindi ka mananatiling lugi. Pansamantala lamang yan. Sapagkat inililipat ka ng ating Panginoon sa magandang oportunidad at mataas na pagkatawag niya sa iyong buhay. Hindi ka tatanda na ikaw ay nakaasa lamang sa gobyerno. Ikaw ay tatanda na puno ng katagumpayan at puno ng malaking kinabukasan dahil alam mo na ang Diyos ang kasama mo sa iyong buhay. Hindi ang apo mo, hindi ang asawa mo, hindi ang anak mo, kundi ang Diyos ang kasama mo sa iyong buhay. Kapag ang Diyos ang kasama mo sa iyong buhay, ang buong buhay mo ay isasaayos ng ating Panginoon. Maging aktibo ang ating pananalig. Paano maging aktibo ang iyong pananalig? Subukan mo lagi na sa bawat araw, subukan mo na hakbangan ang iyong pananalig. Masakit ang iyong bewang, tumalon ka. Masakit pa rin, tumalon ka pa rin hanggat sa maranasan mo. Tandaan mo, hindi ka kakatagpuin ng ating Panginoon sa pamamagitan lamang ng sinasabi mo. Kakatagpuin ka ng ating Panginoon on the measure of your faith. Ang sabi ng Biblia, according to the pastor's faith, no. According to your child's faith, no. It is always according to your faith na matatanggap mo ang bawat himala ng ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia, basahin po natin, in 1 Corinthians 2 verse 4, kaya minsan mahirap sa atin na maniwala. Hindi pwede mangyari yung sinasabi ni Pastor. Hindi magaganap ang lahat ng yan. Dahil number 1, ang sabi ng Biblia in 2:14, ang sabi dito, but the natural, the unbelieving, let's us check if you are unbelieving. Tingnan natin kung ikaw ay hindi makapaniwala sa ating Panginoon. Ang sabi dito, but the unbelieving does not accept the teachings, the words that are coming from God, because they do not have the Spirit of God. For they are foolish, absurd, illogical to Him, and He is incapable of understanding them because they are spiritually discerned and appreciated and is unqualified and judge spiritual matters. Pag tayo laging gising sa Espiritu, sa natural, tingnan po muna natin sa natural, pag ikaw ay gising sa natural, magiging aware ka sa paligid mo. Aware ka sa kalamidad, aware ka sa mga nangyayari. So kapag ganun ang nangyayari, then you will find those safety measures. At higit sa lahat, matututunan mo rin na makita yung pangangailangan ng mga tao sa paligid mo. In the spiritual, kapag ikaw ay gising, then you will be actively discerning what God wants to tell you. Ang Diyos ay nagsasalita. Ang problema nga lang, ganito eh. Pag ang Diyos ay nagsasalita, kadalasan ikaw ay busy. Pero kapag ikaw ay nagsasalita, gusto mo ang Diyos ay nakikinig sa'yo. Gusto mo laging tukdin ka agad ng Panginoon. Kausapin ka ng Panginoon. Pero hindi mo dapat ganon. Tanda mo unang-una, wala tayong karapatan na utusan ng Panginoon. Because we are just a clay. And He is the potter. Ang kailangan natin, lumapit sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo po ako. Merong pagpapakumbaba. Merong pagsamo. At merong pagbabalik loob. Kasi tandaan mo, hindi mo maunawaan ang lahat ng ating sinasabi, ang lahat ng ating pinupunto, hanggat hindi ka naililipat ng ating Panginoon mula sa natural. Ano ba ang natural? Kapag ako'y nahilo, iinom ako ng Bonamine. Kapag tumaas ang aking presyon, titingnan ko agad ang aking BP.
Kapag ako'y nangangailangan ng pera, tatakbo agad ako sa Bombay. Pero kung iyong titingnan muna, ang unang lapitan mo bawat araw, ano man ang nararamdaman mo, ang ating Panginoon muna. The doctors can save your life. The policeman can protect your life. The attorney can defend your life. But only God can give you a life and life in eternity. Ang mga doktor, nakakapagligtas ng buhay. Ang mga attorney, they defend you para hindi ka makulong. Ang mga tinatawag na police, they protect you. Pero ang ating Panginoon, siya ang pinanggagalingan ng iyong buhay. Bago ka lumapit sa tao, lumapit ka muna sa nanlikha sa iyo. Huwag natin gawin na last resort ng ating Panginoon. Gawin natin na first resort ng ating Panginoon. Nananalangin ako last Thursday, hindi Friday. Friday, nag-overnight tayo hanggang alas 2 ng umaga. Ang dinadalangin ko sa Panginoon, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. And then I realize, my prayer should not be questioning God. Ang panalangin ko dapat ay hindi tinatanong ko, bakit nangyayari ito, bakit ganyan, kundi kailangan sa oras na ikaw ay nananalangin, humingi ka sa ating Panginoon ng kapuspusan ng banal na Espiritu so that when you have the infilling and the overflow, kaya ng inaawit natin kanina, mauunawaan mo ang lahat ng nangyayari sa iyong buhay. And you can be still and know that He is God into your life. Huwag kang maratel. Huwag kang matakot. Isang bagay na natutunan ko sa ministeryo for the last 15 years in the ministry, ilang taon ako noon? 21 years old. 35 lang pala ako ngayon, turning 36. For the last 15 years in the ministry, sa oras na walang-wala ka na sa buhay, lalong-lalo na pagpuputok namin ang cheque ng ministeryo, doon mo makikita yung malaking pagbuhos ng pagpapala ng Panginoon. So when there seems to be no way, God will make a way. Yung nasa dead end ka na, alam mo kahit ikaw ay nasa dead end na ng iyong buhay, it's not the end of your life. It's the end of your knowledge so that God will begin to your life. He will work in mighty and mysterious ways in your life. Stop analyzing. Too much analysis will lead you to paralysis. Huwag mo isipin kung paano ito, paano yan. Isipin mo na ang Diyos ay laging magliligtas sa iyong buhay because He never fail you in your life. At hindi ka bibiguin ng ating Panginoon. Sapagkat the more that you experience Christ in your life, the more that your faith will increase. Kanina, sabi nga ni Pastor King, ang sabi niya, let's us inhale, exhale. Naalala ko tuloy yung isang pangangaral ng isang pastor, a Singaporean pastor. When you inhale, and when you exhale, inhale, it's not biblical scripture, baka mamali niyo ako ng misquote. When you inhale, it's like, yeah. And then, when you exhale, yeah. It's like a word that sounds like, yeah. Then you are breathing the life of God. Ikaw ay hininga ng ating Panginoon. Kaya hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Kung mga ibon nga sa kaparangan, kung ang mga damo nga sa kapaligiran, hindi na mo problema kung paano sila didiligan o papakainin. Ikaw pa kaya na ibinigay ng ating Panginoon na nag-iisa niyang anak para tubusin ka sa pagkakasala, hindi kaya ikaw ay mas lalong pagpalain ng ating Panginoon? Sa simbahan, ang katanungan ko sa Panginoon, kaya sinansala ako ng Panginoon, Panginoon, bakit ganon? Kadalasan ang dinadala mo sa simbahan, nalugi. Kadalasan dinadala mo sa simbahan, mga taong wasak ang buhay. Kadalasan dinadala mo sa simbahan, mga masasamang ugali. Ang sabi niya, kaya ako dinadala ang mga walang kwentang tao sa simbahan, unang-una, para mahubog sa simbahan ang pagmamahal na puno ng kahabagan. Ang pagmamahal na tinitingnan mo, hindi yung pagkatao nila, kundi tinitingnan mo kung paano ko sila babaguhin sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Ang kwento ng iyong buhay, ikaw ay may bisyo, ikaw ay nalugi, ikaw ay masama ang pag-uugali, pero hindi yun ang tiningnan ng ating Panginoon at hindi yun ang tiningnan ng pastor. Ang tiningnan ng pastor ay napakahalaga ng bawat kaluluwa
na maliligtas at makakarinig ng salita ng Diyos kapag ito'y kanyang isinabuhay. Ang pagpapala mo ay dadaloy sa oras na paniwalaan mo at isabuhay mo ito. Huwag kang titigil na maniwala lamang. Ang kailangan, hakbangan mo ito. Sabi ko nga last time, ang pagpapala hindi po uulan galing sa langit. Ang pagpapala ay dadaloy when you believe God and when you grind. Kailangan trumabaho ka. Kailangan puntahan mo, kailangan pagtrabahuan mo, kailangan ito'y kunin mo. Because even the Word of God in the book of Deuteronomy chapter 8, ang sabi doon, that God has given you blessing, that God has given you wealth, that God has given you life. Ano ang sabi, Sister Rosil? God has given you the power to get. Hindi ka pwede sumeldo na hindi ka nagtatrabaho. Huwag mo sabihin na ikaw ay retiree na, kaya hindi ka na makakapagtrabaho. Pwede kang magnegosyo. Hingin mo sa Panginoon yung puhunan. Hingin mo sa Panginoon kung paano ka magkakaroon ng puhunan. Hingin mo sa Panginoon na ipaalala doon sa mga matagal nang nakakautang sa'yo na maalala nila yung utang mo at magkakaroon ka agad ng puhunan. Baka hindi mo namamalayan, meron palang pamana sa'yo na hindi mo alam yung kanino ninunuan mo. His ways is different from your ways. Hindi mo alam yung tinatawag na maliit, na tinatawag na perlas na nasa bahay mo, ay nagkakahalaga pala ng 10 milyon. Who knows? Ang trabaho lang natin to be excited and to always believe in God. At ang sabi ng Biblia, in the book of Matthew chapter 7 verse 21, that not everyone who says, Lord, Lord, will be saved, but those who do the will of God. Naalala ko tuloy si William Tyndale. He translated the Bible into English. In the year of 1569, habang tinatranslate niya ang Bible, napakadami ng tinatawag na persecution. Napakadami ng pagadlan. Hanggang sa inatulan siya ng hari ng England na siya'y mamamatay. Because everything that he is translating, ang sabi ng hari, lahat ito'y kalokohan. It is a heresy. Lahat ito'y katampalasanan. At ang sabi niya bago siya mamatay, ang Diyos ay tapat at dakila. At naniniwala ako na mismo ang hari ng England ang magdidecree na sa darating na panahon, lahat ng Biblia mula sa Hebrew and Jewish language ay magiging English. Siya'y namatay. And then after 4 years, naglabas ang decree ang hari ng England na dapat isalin sa wikang Ingles ang original language ng Biblia. Kaya ito'y naiintindihan natin ngayon. So what I am trying to say, yung pagpapala, hindi porkit pinaniwalaan mo, darating na. Magkakaroon muna ng matinding pagliligligan. Bakit kayo malungkot? Kasi ang gusto natin lagi sa buhay, gusto natin lagi pagpapala. Hindi dadating ang pagpapala hanggat hindi ka dumaraan sa apoy. Because only through fire, doon lalabas yung value mo. Because God is removing you from comfort zone so that you will move to the comforter. Ililipat ka ng ating Panginoon mula sa nakasanayan mo, 15 at katapusan, 13-month pay na naman, Pasko. Huwag mong tingnan yung Pasko. Ang laging tingnan mo, araw-araw, bubuhos at dadaloy ang pagpapala. Ang kailangan ko lamang ay humakbang. Ang sabi ng Proverbs 20, verse 13, do not love sleep, or you will become poor. Open your eyes, so that you can do your work, and your will be satisfied with bread. Huwag mong mahalin ang pagtulog. Huwag mong mahalin ang sarili mo. Magiging kang masipag. Unang-unang sasabihin ko sa iyo, huwag ka muna magsipag sa pagtatrabaho. Magsipag ka muna sa relasyon mo sa Panginoon. Sapagkat nagpapakasipag ka sa trabaho, merong isang storya, this is a true story. Hindi ko sasabihin ng pangalan, but you can identify her. Babae, so her. She's a famous actress. Her net worth is about 2 or 3 billion pesos, in pesos. Siya ang top, sabihin na natin, advertiser. Pero sa kabila ng lahat, siya ay nagkasakit na malala. At yung kanyang naipon, halos lahat ito'y maubos. Because she is paying the hospital in abroad, the best hospital in the world, at least a minimum
of 500,000 pesos a day. For the last 5 years, yun ang ginagawa niya. So what I am trying to say, magpakasipag ka man, magpakayaman ka man, lagi mong tatandaan, kung wala ang Diyos sa buhay mo, ang lahat ng yan ay mauubos. Anin mo na makilala ka ng mundo. Pero mawawasak naman ang pamilya mo. Dahil ang laging iniisip mo na lamang ay pera at kasikatan. Anin mo ang mundo kung wala naman ang Diyos sa iyong buhay. Maaaring nag-i-enjoy ka ngayon. Mas maganda nang dumaraan ka sa problema ngayon. Pero sa katapusan ng iyong buhay, ikaw ay merong katagumpayan. Pero mas mahalaga na laging kasama mo ang Diyos araw-araw sa iyong buhay. Tandaan po natin mga kapatid, minsan lang tayo mabuhay sa mundong ito. Pag namatay ka, turo mo yung katabi mo, pag namatay ka, syempre ayaw natin usapan ng kamatayan. Hanggat takot ka sa kamatayan, hindi ka mabubuhay sa katotohanan. Because one thing is sure in this world, and sabi ng Hebrews 9 verse 27, there are two things that is sure in this world. Number one, death will knock onto your life. For it is appointed for man to die once. And then after is judgment. Pero meron tinatawag, kumbaga sa batas, meron tinatawag na excuse. It's either ma-rapture ka. But you do not know when is the rapture. Kaya kailangan maging gising, maging maalab, huwag kang maging malamlam. One of the worst thing sa isang pastor, na lahat kayo ay sumisimba dito. Lahat kayo ay nakikinig sa broadcast. Pero wala kayong alab sa relasyon sa Panginoon. Maaring ikaw ay nasa simbahan, maaring ikaw ay nagda-tithes, nag-offering, maaring ikaw ay pinakamalakas sa sumigaw sa simbahan. Pero after na Monday to Saturday, ano ang ginagawa mo? Alam mo pinakamahirap ma-detect? Madedetect pa ng pastor kapag laging absent si sister o si brother. Madedetect ni pastor kapag masama ang pag-uugali mo. Without saying a word. Pero ang pinakamahirap ma-detect, yung kasama mo sa simbahan, nakaupo, tingnan mo kayong katabi mo, nakaupo ka, baka ikaw yun ha. Nakaupo, malakas sumigaw, alam ang salita ng Diyos, pero pagdating sa bahay, kakaiba ang buhay. Alam mo kung anong tawag doon? Lukewarm. Ang lukewarm, hindi mainit, hindi malamig. Madaling madetect yung malamig. Kasi kahit anong yaya mo, ayaw sumama sa'yo. Then you know what to pray. Panginoon, dalangin ko na basagin mo ang katigasan ng kanyang puso, ang kalyo ng kanyang puso. Akala ko dati ang kalyo lang ay meron na ipaa. Pero pati pala ang puso. A callous heart. Madaling madetect na maalam siya sa Panginoon kasi kahit na bumaha, naalala ko yung patotoo last Friday sa revival, ang sabi niya, alam niyo po, nung nag-uumpisa ako sa ministry, hanggang bewang na po ang baha, dumadalo pa rin ako ng revival. So alam mo, maalab siya. Sa kabila ng mga problema pinagdaanan niya, hindi ito nagpapigil sa kanya dahil alam niya ang pananagutan niya ay sa Panginoon. Pero napakahirap mga kapatid na ma-detect. Baka maaring ikaw ay tumutugtog sa simbahan. Maaring ikaw ay kumakanta sa Panginoon. But the most hurtful word that you can hear from God, I do not know you. Let us check our heart. Maaring ako ito. Baka akong pastor ito. I am not the excuse. Kaya laging sinisiyasat ko ang sarili, not to condemn you, but to bring you closer unto God. Lord, it's hard for me to change. I need you. I need you in every single second of my life. Ang sabi ng salita ng Diyos, napakalakas mong magpuri sa Panginoon. Lumuluhod ka sa harapan ng maraming tao para purihin ang Panginoon. Pero ang iyong puso ay malayo sa ating Panginoon. You worship me, you speak, you preach. Sabihin ko na akong isang pastor. I preach the most beautiful word, the most powerful word. But when my heart is far away from God, I am nothing. That is the reality. And then you will ask your pastor, Pastor, ba't ganito nangyayari sa aking buhay? Kaya ka nasasaktan dahil unang-una buhay ka sa laman. Pero kapag buhay ang Espiritu ng ating Panginoon, even death cannot stop you. Though the enemy may come like a flood, kahit dumating ang problema ng baha, alam mo ikaw ay magsaserve lamang sa gitna ng baha. At hindi ka malulunod sapagkat yung baha ng problema ay alam mo magiging baha ng pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. Sa pagtatapos,
Alam ko nagtataasan ang mga presyo ng bilihin. Kaya nagtataasan ang mga presyo ng bilihin, hindi para magtipid ka. Isang bagay ang nasaksihan ko pagdating sa tinatawag na ministeryo, the more na nagtitipid ka, the more na kapos at kapos pa rin. Magtipid ka sa pamilya mo. Sabi mo, patayin mo na yung aircon. Mataas ang meral ko ngayon eh. Alam mo, kumain ka na ng brunch, damihan mo na yung kain mo sa tinatawag na almusal. Para makatipid ka at huwag ka na bumili ng ulam kay Aling Tinang o kay ganito. Walang problema dun sa tinatawag na pagtitipid. Ang problema yung tustos. Kahit anong tipirin mo, kung wala kang titipirin, wala rin. Tama naman, di ba? Kahit sabihin mo maghigpit ka ng iyong salwal o ng iyong sintron, kung wala ka nang ihigpit, baka naman hindi ka na makahinga, wala pa rin. Ang problema, yung tustos. Dahil baka nakatingin ka lamang sa boss mo, sa anak mo, sa trabaho mo, sa pension mo sa gobyerno. Subukan mo na magkaroon ka ng makikipagniig sa Panginoon. Subukan mo na magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon. Subukan mo na makipag-usap ka sa Panginoon. At ipapakita niya sa iyo ang mga pagpapala kung nasaan nakalagay. Hindi nagkukulang ang Panginoon, pero baka tayo ang nagkukulang. Sapagkat ang Diyos na aking pinaglilingkuran, kapag siya'y nagpala, siksik, liglig, at nag-uumapaw. Kaya nga, bagong pagtatapos, hinahamon ko po ang bawat isa. Ang pinakatamang panahon ng iyong pagbibigay ay kapag ikaw ay walang-wala. Madaling magbigay kapag meron kang sweldo. Tingnan na lang natin. Sa pagbibigay na lang natin ng kaloob sa Panginoon. Pag dumating ang sweldo mo, ano ang unang nasa isip mo? Sasabihin mo ang Panginoon. Kung ang Panginoon ang unang nasa isip mo, hindi magkukulang ang simbahan. Sasabihin mo, maunlad na naman ang simbahan eh. Hindi yun ang kailangan ng problema mo. Ang problemahin mo kung ikaw ay naging tapat sa Panginoon. Sasabihin mo, Brother Jonathan, we are in the New Testament. Hindi na tungkol sa tithes and offering yan. But remember, the New Testament is much stricter than the Old Testament. Bakit? Tingnan mo pangalan yung katabi mo na masama. Nagkakasala ka na eh. Sa Old, kailangan gawin mo eh. Sa New, sa Old, 10% ang bibigay mo, 20% tithes and offering. Sa New, nung inutusan nila Pedro, ng mga disipulo, si Ananias and Sapphira, ibenta mo ang ari-arian mo. Ari-arian na niya yun. At nang tinanong nila, si Ananias and Sapphira, ito na ba ang napagbentahan mo? Sabi nila, ito na po. Sila'y namatay sapagkat hindi sila totoo sa harapan ng Panginoon. Maaaring sa oras at sandaling ito, ang dinadala mo sa Panginoon ay yung latak. Kaya hindi napapagpala ang iyong buhay. Maaaring sabihin mo, okay ka naman financially. Pero paano ang iyong pamilya? Paano ang iyong kalusugan? Higit sa lahat, paano ang iyong kaluluwa? Tandaan mo kapatid, pag nagbigay ka ng tithes and offering, hindi yung uunahin mo yung pangmatrikula, yung rental ng bahay, yung tinatawag na pamasahe mo, baon ng anak mo, pang grocery mo. Unahin mo ang Panginoon. Doon ka mag-adjust sa matitira sa'yo. At makikita mo hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Bago tayo mag-tithes and offering, hinahamon ko kayo ng isang special offering. Baka bawasan niyo yung tithes and offering ninyo. It's up to you. Ang isang nakakalungkot sa ating mga Kristiyano, hindi ko sinasabing sa inyo, sa atin. Pinalaya tayo ng Panginoon. Pero ang problema, inaabuso natin yung pagiging malaya natin. Na dapat yung pagiging malaya natin, dinadala tayo sa kabanalan, dinadala tayo sa katagumpayan, at dinadala tayo sa pagpapakumbaba. Hinahamon ko kayo sa oras at sandaling ito. Patapos na po, this week, yung tinatawag na tiles ng Prayer Mountain sa first floor. It costs around 135,000. At ang sabi ko doon sa ating kausap, si Brother Peter, manalangin ka sa Panginoon. Na bago matapos yan sa Sabado, this coming Saturday, matustusan ng Panginoon yung susunod na floor. And then I pray unto God. Ang sabi ko, Panginoon, kung gusto mo
ang pangalawang floor ng Prayer Mountain na Matay San, may magbigay ng 50,000. And I said the name, Lord, I want this person na ito ang magbigay. Kasi itong taong ito mahirap lapitan, maraming gastusin. And then a message came yesterday. Ang sabi niya, I will pledge 50,000 pesos para 85,000 pesos na lang ang kailangan ng Prayer Mountain. Ang sabi ng Biblia, nung sila'y nakalaya sa tinatawag na Babylonia, ang unang pinag-aksaya nila, bahay, pagkain. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng lingkod ng Panginoon, ang Diyos ay nalulungkot sa inyong buhay. Inuna ninyo ang inyong mga pangangailangan kesa sa pangangailangan ng templo ng ating Panginoon. Bakit natin, ito ang katotohanan. Pag pinagmalasakitan mo ang Prayer Mountain, number 1 na makikita mong tama ka, matindi ang labanan. Matindi ang labanan. Si Pastor Ken, si Sister Diana, at mismo ang pinansyal ng simbahan ay tinitira ng kaaway. Bakit? Hindi mahalaga ang pangangaral ng Ebanghelyo. Ang pinakamahalaga, yung pananalangin na magbibigay ng kapangyarihan sa pangangaral ng Ebanghelyo. Because the church is not called to be a church, but the church is called to be the house of prayer. Kaya masasama ang mga politiko. Kaya rampant ang kasamaan sa paligid dahil nagbabahagi lamang tayo ng salita ng Diyos. Pero nakalimutan natin ang pinakamalapit sa ating Panginoon, ang pananalangin. Sapagkat hindi naman yung mga tao ang masasama, kundi yung spirito na kumokontrol sa kanila. Right now, hinahamon ko po kayo sa oras at sandaling ito. I will not say that if you want to be blessed, but if you have decided na makapagkaloob para sa Prayer Mountain, you can draft your best offering. Huwag mong tingnan yung pinakamaliit. Tingnan mo yung pinakamasakit. Tandaan mo sa negosyo, when you are a high risk taker, then the profit will be high. But when you are a safe one, mababa yung tinatawag na revenue na kikitain. Sa spiritual, kapag lubusan ka nagtitiwala sa Panginoon, tinitiyak ko sa'yo, pwedeng mamaya, pwedeng after 1 year, doon darating yung buhos na pagpapala ng ating Panginoon. Kaya kailangan muling magising sa bawat isa. Ang bukas puso at bukas isipan na pagbibigay. Kaya hinahamon ko kayo sa oras at sandaling ito, lumapit kayo sa harapan. Huwag na natin ilagay sa box. Ilagay nyo na lang sa sahig kung ano ang kaya ninyo maibigay. Sige, wag na po yung box. Mamaya na lang, lagay nyo na sa gilid. If you can give 1,000, if you can give 500, kung wala ka naman dala ng pera, ilagay mo sa papel. That next Sunday, dararin mo ito. If God is calling you right now, telling you right now, tandaan nyo po ito. Sabi nga ni Pastor Kenneth, you can give without loving, but you cannot love without giving. Naalala ko tuloy ang batang ginawa niya ang lahat sa 10 Commandments. Pero ang sabi ng Panginoon, nagawa mo na pala ang lahat. Ibenta mo lahat ng ari-arian mo at ipabudbud mo sa mahihirap. Hanggat ang ating buhay ay nakakonekta sa pananalapi, magtipid ka na sa ibang bagay. Pero wag sa pagbibigay sa Panginoon. Yes, hindi kailangan ng Panginoon yung pera mo. Pero kailangan ng simbahan ng Panginoon. Tandaan niyo po, ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship lamang ang ilan sa mga churches na merong prayer mountain. Yung mismong prayer mountain, hindi ko po ito ipagmamayabang sa inyo. Pero ang pamilya ni Bishop Greg ang nag-donate ng prayer mountain. Ang kailangan na lang natin ay paunlarin. In life, kailangan mong humakbang. Dahil nasa paghakbang, makikita mo ang pagbuhos ng pagpapala ng ating Panginoon. Sige po. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito.
Alam po namin, Panginoon, marami silang mga obligasyon. Yung pagkakaloob, yung pagbibigay, yung pagtanggap sa hamon, it is not an obligation, but opportunity, O God, na kami ay daluyan mo. Hindi lamang ng pagpapala, kundi ng Espiritu na nagmumula sa iyo. Lord, we want to be like Cornelius, Panginoong Jesus. That he devout himself, his family, O God, sa pananalangin at pagbibigay. Dahil ang buhos ng pagpapala ay nakadepende sa bukas ng aming buhay, sa pagkakaloob. Ang problema ng aming panahon, Panginoong Yesus, umuunlad ang kanilang mga pitaka, kanilang mga buhay, pero hindi umuunlad ang kanilang pagmamahal sa iyo sa pamamagitan ng kanilang pagbibigay. You said in your word that the love of money is the root of all evil. Hanggat mahal namin, Panginoong Yesus, ang mga bagay, hanggat mahal namin ang aming sarili, Panginoon, hindi kami karapat-dapat sa iyong pag-ibig. Kaya sa oras at sandaling ito, O God, sa kanilang pagbibigay, ito'y pagpapakita ng number 1, kababaan loob. Dahil pinaniniwalaan nila ang iyong lingkod at pinaniniwalaan nila ang iyong salita, Panginoong Yesus. That as we give, as we sow, O God, we are not just only expecting financial blessing, O God, but we are expecting, O God, that you have blessed us beyond measure, Panginoong Yesus. That they are blessed exceedingly, abundantly, above all that they can ask or imagine. Panginoon, sila po ay mag-ani. Hindi ng 10 beses, hindi ng 100 beses, kundi ng walang tapos na pagpapala na nagmumula sa iyo. Hindi na sila mapapagnakawan ng kaaway sa tinatawag, Panginoong Yesus, na mga scam o mga hospitalization, Panginoon. Matatagdagan ang kanilang mga sweldo, Panginoon. Mabebenta ang kanilang mga binebenta, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, pour out the fresh anointing sa kanilang buhay na nagmumula sa iyo. Because it is always your anointing, O God, na magdadala, Panginoong Yesus, na mabubuting bagay sa kanilang buhay. Salamat, aming Ama. Ikaw po ang maluwalhati at maparangalan sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Hinahamon ko po ang bawat isa na hindi lamang tayo basta nagkakaisa, pero manatili tayo laging merong oras sa ating Panginoon. I-priority mo ang relasyon mo sa Panginoon. Magkakaroon ka ng revelasyon na nagmumula sa Panginoon. Tuturuan ka ng Panginoon kung paano mo makamtan ang buhay na pinagpala. Tuturuan ka ng Panginoon kung paano mo mapagtagumpayan ang bawat problema. Tandaan mo, kapatid, according sa pag-aaral, ang mga bata na may edad na 1-year-old to 13 years old, kailangan nilang matulog ng at least 8 to 11 hours. Pagdating mo ng middle age, ang kailangan mo lang ay 6 to 8 hours. Pagdating mo na ng senior age, ilang oras lang tulog ninyo? 4 to 6 hours. Alam nyo bakit? Dahil tandaan po natin, habang tayo nagkakaedad, nalalapit na ang ating promosyon sa Panginoon. So bakit mo sasayangin? So habang ikaw ay bata pa, kung ang mga senior citizen hindi nagkakasakit, so doon pala makikita mo ang katotohanan eh. Hindi totoo na ang kalakasan mo ay galing sa tulog. Ang kalakasan mo ay galing sa Panginoon. Sasabihin mo mahina ang katawan mo, bata ka pa eh. 20s, 40s, 50 ka lang eh. Yung mga senior natin, 4 hours lang ang tulog, malalakas ang katawan. So sa madaling salita, hindi pwedeng sasabihin mo na busy ka. Busy ka maglingkod sa Panginoon. Busy ka mag-aral ng salita ng Diyos. Busy ka manalangin. When you are always saying busy, yun ang kinalulungkot ko at naiinis ako pag sinabi ng tao, busy ako. Pinapakita mo na walang halaga ang Panginoon sa buhay mo. Hindi yung pastor, hindi yung tao, kundi ang Panginoon. And the secret thing in life, bakit maunlad ang pastor? Hindi dahil sa tithes and offering ninyo. Maunlad at pinagpala ang karamihang pastor dahil sa pagsunod sa Panginoon. I can say it bluntly and clearly. Yes, ang sabi ni Pablo, I have all the rights para kunin ang tithes and offering ninyo. Pero ang sabi ni Pablo, hindi ko na ito kinukuha dahil kulang pa sa pangangailangan ng simbahan. But in other ways, God is providing beyond what the world can give you. Kaya pagpalain po kayo ng ating Panginoon and expect sa darating na mga araw, ang isang katibayan na nasa tama kayong landas. Problema muna ang darating sa inyo. And then after the problem, it will be the birth of the greatest miracle in your life. In Jesus' mighty name. God bless.